Dinala na naman nga sa hospital ni Milan ang mga binan ko dahil nga sumasakit na naman ang likod ng mga ito, at sa video na ito ay sasabihin ko nga sa inyo ang naging findings ng doktor. Guys, so good morning everyone. Ngayon, naghuhugas ako ng mga mangga dito. And ito mga hinuhugasan kong mangga, gagawin natin yung mango rust or mango pulp. So kung napapansin nyo, meron pang mga green. Kasi sabi ni mommy, hindi daw masarap kapag masyadong hinog na. So, ito okay yan. Ako tatalipan ko, tapos si mommy yung maghahati ng small pieces. And then, i-blender natin. So, gagawin natin, tuturuan ko siya kung paano yung parang hindi ba maduming way ng paggawa. I-blender natin itong mga. Kanina nga ang umaga pagkagising namin, ay chinek nga namin yung mga mangga na pwede nga gawing mango pulp o mango rust kung tawagin nila dito sa India. Malapit na rin kasing matapos yung mango season dito, kaya naman ay busy na talaga yung mga tao sa pagsistock up ng mga mango pulp. Habang hinuhugasan ko nga yung mga mangga, ay busy naman ang biyanan ko dito sa paggawa ng ghee. Kaya nga nang lagi kong nababanggit sa inyo ay every 15 days ay gumagawa kami ng ghee, kaya naman ay madami kaming stock sa bahay. Dahil nga marami kaming stocks, minsan ay marami nga yung nagtatanong sa binan ko kung binebenta niya nga ba yung gawa niya, at binebenta niya nga ito sa halagang 700 rupees. Pagkatapos niya nga gawin yung ghee ay tsaka kami nagpunta dito sa may likuran ng bahay namin para nga dito nga gawin yung mango pulp. Actually guys, sinabi ko sa binan ko at tinanong ko nga sa kanya kung pwede bang ibahin namin yung method ng paggawa niya ng mango pulp. Ayoko kasi yung parang nilalamog niya yung mangga pagkatapos ay aalisin niya nga yung pulp. Kaya naman itinanong ko if possible ba na ganito ngayon gawin namin, at sabi niya ay wala naman daw problema. Yung paglalamog kasi ng mangga guys ay nakaugalian na nga nila noong unang panahon pa daw, pero this time ay meron na nga blender, kaya naman sabi ko ay gawin nga namin yun. Sinabi ko nga sa kanya na kung sakaling maganda nga yung kakalabasan nito ay mas mapapadali nga yung trabaho niya, kaya naman ay inumpisahan namin at ginawa nga namin. Inalis niya nga lang yung balat nitong mga mangga, pagkatapos ay hinati-hati niya nga ng pa-cubes. Pagkatapos nga noon ay tinulungan ko na nga din siya. Nang matapos kami ay pinakain na nga din namin ang anak ko. Dito nga guys ay nilalaro nga siya ng daddy niya. Medyo mahirap nga pakainin si Ivan guys, kaya naman habang merong nagpapakain sa kanya ay dapat meron nga siyang entertainer. Guys, aalisin na mommy and papa. So, pupunta sila sa hospital for the x-ray. Ang araw na nga din sumasakit yung likuran at paa ng biyanan ko. Kaya naman ngayon ay pinadala ko na nga sila sa hospital kay Milan para nga ma-check up na nga kung ano nga ba yung nangyayari sa kanila. At ang sabi nga ng doktor guys ay kailangan nga daw na magpahinga at mag-exercise ang binan kong babae. Meron nga sinasabi si Milan sa akin na yung paa nga daw niya at yung utak niya ay hindi nagkokonekta pagdating sa paggagalaw ng muscle sa paa. Kaya naman ay meron nga ang therapy ang kakailanganin para doon. Pagdating nga sa pagsakit naman ng likod ay pareho nga sila ng problema ng binan kong lalaki, at dahil nga lang daw yun sa katandaan. Kayo ba guys, meron na rin ba kayong mga problema sa katawan, at ano yung usually nagiging problema at sakit?